Sirs. Marlon po from third floor studio. Uh, Multi-sectoral po yung gagawing People's Sauna this coming Saturday. May mangyayari pa rin ho bang ganitong klaseng event sa mismong araw ng sauna ng Pangulong Bongbong Marcos sa Monday? Marahil wala na po. Kaya po natin inuna ang SONA na sana ay para po mapakinggan ng ating mga kababayan ang tunay na pangyayari na maikumpara niya doon nila sa tunay na gagawing SONA ng ating presidente. Tingnan natin ang mga nilalaman at ikumpara natin sa damdamin ng bayan. Yun po ang aming... May hiwalay rin ho bang People's Sauna sa Visayas or Mindanao? Or nakakonsentrate lang tayo sa Liwasang Bonifacio? May kanya-kanya po kaming ginagawa na binabalak. At ang alam po namin, dito po namin ginaganap yung ating at in advance na People's Sauna. Thank you, sir. Pwede na po natin kunin yung mic. Pasensya na kayo kasi pag tumatawid ako gano'n, natatakpan ko yung mga ano eh. Magandang hapon po, Bisdak Pilipinas po. Tanong lang po namin, bakit po yung People's Sauna ninyo ay July 20 ginaganap at hindi July 22? Mas maganda nga ho sana sabay sa Sauna ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron bang problema or something, pinagbabawal ba na magkaroon ng ganitong kaganapan sa mismong sauna ng Pangulong Bongbong Marcos? Yun po sana ang original na plano natin, nasasabay tayo sa sauna. Ang problema doon is, unang-una, ang tawag dito, makikipag-compete tayo sa media, Alam naman natin yung mga coverage dito sa media, lalo na sa oras talaga ng sauna. At pagkatapos, yung ating napakahigpit daw ng magiging security sa araw ng sauna. At meron pang banta na manghuhuli daw sila ng mga mag-rally sa araw na yon. So kami naman po as sa organizers, talagang ang pinaka-importante po sa amin ay yung seguridad ng mga dadalo sa rally. So mas importante po yun sa atin. Kaya nagdesisyon ng organizer na gawin na lang pong 20 at total i-voice out din naman natin, at least malaman natin yung grading. Kasi tayo naman yung magbibigay ng grado, sa ating State of the Nation. So, yun ang importante, yung mensahe. Oo. Follow-up question lang po. Invited po ba ang pamilyang Duterte ngayong Sabado? Especially Tatay Digong, Mayor Inday Sara at si Mayor Baste. Vice President Inday Sara at si Mayor Baste po. Always, syempre, pagkahakbang ng maisog, talagang imbitado po sila. At sana nga po makarating sa araw sa 20. Wala pa po.
Well, hindi pa po namin in fact, ngayong araw lang naman po natin na-confirm yung ating Liwasang Bonifacio. So, for a time talagang today lang po natin, ngayon, this afternoon lang po natin na medyo na-confirm yung ating location, yung ating venue. So, pinaparating na po natin sa kanila yung imbitasyon para po sa SONA, sa Sabado. Magandang hapon po, si Pam ho ito ng Third Floor Studio YouTube channel. Ang sinasabi po natin ay ang People's Sona ay ang tunay na sigaw at hinaing ng taong bayan. Ito po ba ay ginawa natin dahil alam na po natin na ang sasabihin ng ating Pangulo sa Lunes ay walang katotohanan or mga manipulated na datos po ang kanyang sasabihin? At huling tanong po is, paano tayo nakakasiguro na ligtas nating gagawa ang People's Sona sa Sabado at wala pong mga dump truck na ihaharang doon or sabotahing gagawin ng mga kalaban? Salamat po. Hi Pam, akuin ko na yung unang tanong mo. Ano nga ba yun? Hindi, etong pagpapahayag namin sa aming sariling SONA as it were, tulad nga ng mga nakaraang mga meetings namin, ang lagi naming pinag-uusapan is ilalatag talaga namin kung ano yung katotohanan talaga. Yung katotohanan, hindi sugar-coated, basta as is, where is. Ngayon, bahala na ang taong bayan na maghusga kung ano bang ibig sabihin niyang mga sinasabi namin yan. So, ang ilalatag lang talaga namin yung katotohanan. No? Tulad nga ngayon, I stand corrected doon sa aking sinabi na 2 hectares lang yung sabi ni Direk Isaso, 6 hectares pala yun, biro nyo, mas malaki pa pala. In other words, mali yung kanilang press release. So in other words, magkakaroon ng variation order ito ng napakalaki. It will, I am sure, result in billions of variation orders. So, suffice it to say na bawat speaker sa amin will really present the truth. Yung truth talaga, however it hurts, no? We will present the truth, tapos bahala ng tao maghusga ng sarili nila. Ngayon yung second question mo, meron kaming meron kaming sergeant at arms. Meron kaming marshal, so well coordinated naman kami with the PNP. So I don't think na barring any unforeseen event or force majeure, mukhang wala naman siguro problema pa. Umaasa po kami doon. Huling katanungan na lang po. Ang unang dalawang SONA ng ating Pangulo ay lagi niyang tinatapos ang kanyang speech na sinasabing, the state of the nation is sound. Is it still the case this year? As to the President's last exclamation of suggesting that the Philippines is sound, I think I have to admit, this is my opinion. Since he stepped in, our country has never been sound. So that's why we are creating the sounds that matters. This is the People's Sona, because the voices of the Filipinos is the genuine sentiments and the state of the country. Yes. Yes. Maraming salamat po. Next. Meron pa po, ayaw po yung mic. Kaya pakipasok po dito. Please, salamat po. Hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga Vivian. At sa lahat ng dito, kasama mga vlogger. Dalawa lang po ang tanong ko. Una ko po tanong, sa inyo pong tansya, gaano po kaya karami ang dadalo at saan-saan po mga manggagaling ang inaasahan ninyo na mga sasama po ito sa ating People's Sona? And then, since po na nanonood po tayo sa mga vloggers katulad namin, nabanggit kanina ni Sir,
Marami pong mga comment. Bakit hindi na tayo sa EDSA pumunta? Ano po ang inyong masasabi dito? Yung attend po kasi, of course, marami po tayong mga leaders, no, na marami na rin nagsasabi na talagang gusto nilang dumalo, lalo na sa Liwasang Bonifacio. Ang nagiging problema po natin kasi sa mga rally po natin, talagang kinukulangan po tayo ng oras para malaman ng taong bayan na nagkakaroon tayo ng ganitong rally. Yun ang parati nilang nirereklamo, nalalaman na lang daw nila na tapos na ang rally at hindi nila nalaman na meron tayong rally. So ang way na lang po namin talaga is really call on to the leaders at iniisa-isa lang po namin sila para maipaalam sa taong bayan. At syempre ang sa inyong mga vloggers, nagpapasalamat kami at tinutulungan niyo kaming mag-imbita, no, sa ating mga taong bayan. At ngayon, itong sa July 20, ang concern namin talaga is yung weather. And sana konting sakripisyo, kung just in case, magdala na lang po tayo ng ating, to keep us dry, yung ating umbrella, and foldable dapat, yung umbrella at saka mga kapote. Ngayon, gusto ko rin pong i-address, kaya po hindi masyadong napakaraming minsan nagpupunta sa ating mga rally. Pero bakit importante pa rin na kakaroon po tayo ng ganitong platform? We have to consider po itong mga online. Kayo po mga vloggers, talagang ang laki po ng tulong ninyo, no, sa ating mga rallying ganito. Nagkakaroon po tayo ng analytics. At makikita po natin yung simultaneous, katulad yan, mga nag-online kayo, nagkakaroon po talaga ng viewership. Minsan umaabot po tayo sa isang rally, umaabot po tayo ng mga 600,000 plus. Simultaneous yan, Yan, sila Pistac 200,000. Iba-ibang platform, talagang 100,000, 45,000, may 50,000. Yung mga yun ay sabay-sabay na nanonood sa ating mga rally. So we also have to consider that. At kahit na po ilan ang nakakarating dun sa tunay na rally natin, talagang marami pong nakikinig sa ating mga rally po. So, yun po. If I may add to address the second question, if we compare yung EDSA in 1986 and the succeeding years, our fight now is digitalized. Our revolution, if that's the right word, is to describe the sentiments of our people, of us, ay hindi na kailangan sa kalsada. And let us be very clear. In 1986, even the senior Marcos did not inhibit or prohibited people to gather and are freely assemble themselves. Pero now, as we all know, our enemies are very cunning. So, we are deprived of exercising our rights for freedom of speech, of expression, and public assembly. But thanks to you all, sa mga vloggers, the SMNI who's been standing with us, even when they themselves are struggling, they are there standing for the truth and for justice. Kaya ang ating laban ay hindi na kailangan sa EDSA. Dito na, digitalized, sa Sabado, sa Liwasang Bonifacio, at yun ay naipapahayag ninyo sa mga tao. Kasi ang mga tao naman sa Mindanao, sa Visayas, hindi makapunta sa Liwasang Bonifacio, ay talagang ipinapakita sa YouTube, sa social media. Ayun na po. Salamat. Ricky, sorry, may dadagdag lang ako. Ayaw ko kasing pakawalan yung tanong ni Pam kanina. Nasa tingin ko, loaded as far as I'm concerned. Yung binanggit ni Pam tungkol dun sa sinasabi ni BBM at the end of his speech na
the economy is sound. Kasi when he said that in the 2 occasions that he made the SONA, I would particularly like to refer to the second SONA. No? Kasi yung when you say that the economy is sound, meron kasi yung implication ng moving forward. When he said that, it was maybe in the assumption that the succeeding year would be okay. But look at what happened, di ba? The peso remained weaker. It became weaker. The prices of rice did not decrease, it increased. So when he said that the second time, that the economy was sound, it wasn't. Diba? So, what would we expect this time? Would he say it again? Anong basis? So, to me, ayoko lang palagpasin yung pump kasi baka hindi ako makatulog. So, ganun lang tingin ko pang doon sa maling sinabi niya. Because when he said that it should have the basis of looking forward, di ba? Pero alam natin, naging history. Wala naman nangyari. So, yun lang po. Mahaba na po ang ilong ng ating Pangulo. Pinocchio government. Okay? Napakasinungaling gobyerno. Alam natin na puro propaganda yan. Alam po natin at alam din po nila yan. Kung talagang nakikinig sila sa taong bayan. So, yun lang ay dadagdag ko. Meron pa po ba? Third floor? What's your take about the recent report dun sa walkout ng mga generals? Can anyone answer? Marami nagsasabi na nangyari yun eh. If there's some smoke, There's fire. there's fire. So, baka merong katotohanan kung bakit hanggang ngayon pinag-uusapan yan at marami nagsasabi na meron talagang katotohanan. Hindi naman sila magsasabi ng totoo, hindi ba? At marami na rin po tayong naririnig na marami na rin mga reklamo, marami mga white paper na mga pasa-pasa dyan. At yun nga po. So siguro sa tao lang din po naman ng mga military, hindi po ba? Kung tayo ay nakakaramdam ng disgusto sa ating gobyerno, syempre siguro nararamdaman din naman nila yan. So, yan po natin. May mga imbitahan ba tayo May mga imbitahan ba tayo mga retired and active military and police officers sa People's SONA? Hindi, bago yan Marlon, sagutin ko lang muna yung tungkol doon sa chismis, no? Kasi, sabihin na natin, nag-release ang AFP ng statement na hindi daw totoo yun, but at the same time, yung twin releases nila, at the same time, may masamang balita din na mayroong manifesto going around asking for the resignation of Teodoro. So, kahit na isa doon ang totoo, medyo problematic yun. Di ba? Kahit na isa lang doon. Yeah. Let's connect the dots. Kasi alam naman natin yung nangyari doon sa West Philippine Sea, South China Sea, na nangyari doon kay Secretary, of course, kay Bersamin, yung Executive Secretary, at saka yung kay Gibo, na nagkaroon ng conflict in terms of kung anong assessment nila. Okay, so malaking bagay po yun. Napakalaking bagay po nun. At syempre, tingnan na lang po natin, ano na ba yun? Ako may iimbitahan tayo. Oo. Nag-iingat din po ang mga organizers sa totoo lang kasi parang napapagbintangan nga nila ang habang na maisog na nagdi-destabilize daw. Parang ganon na tayo naman vino-voice out lang naman natin ang ating mga hinaing, no? Ay kung nakikinig ba naman sila kaagad, di tigil na ito, di ba? So hindi naman hindi kasi sila nakikinig. Kaya
pursige doon pa rin tayo. So sana makinig na sila para tumigil na tayo. Ganun lang naman yun, di ba? Okay po, additional tanong lang ho, from Bisdak Pilipinas. Ano po ang inyong masasabi doon sa nangyayari kamakailan na si First Lady Aranita Marcos ay ginawaran po ng Philippine Coast Guard ng Auxiliary Vice Admiral? Qualified po ba siya? Finally, someone asked the question, talaga nagigigil na ako. This is in fact one of the context of our discussion over a lunch meeting with some officers. And according to these high-ranking officers that joined us for lunch, and he's speaking for himself, and he said, I am very disappointed that ang mga ginagawad na mga honorary titles sa mga civilian, and let alone sa isang asawa ng isang presidente, ay dali-dali lang binibigay. Kasi ang buhay ng mga sundalo ay hindi basta-basta ganun lang. They start from a rank. They start from the bottom and make themselves available to the possible ranks that they wanted to have and to be. One of those requirements is called MNSA. Okay? For a officer who wants to be a general, you have to get this degree. You have to go through a series of years of training and studies. Pero this is the first thing that Gibo took away. Get rid of it. Dahil, ano ang dahilan? We can speculate that they want the dignity of the soldiers, of the ranking officers, to be considered as useless, or kasi madali mo lang nakukuha eh. Anything that is easy in life that you get is not worth it. So, when this woman got it, spunyeta. I mean, sorry. We have many soldiers who died without even the ranks to be honored for the death and sacrifices they had given for this country. And this woman just got it just like that. Naku, marami pa akong sasabihin. Pero kaya pumunta na kayo. Ayan, mga kababayan natin, pumunta kayo sa July 20 na may mga pasapog sila SECPA. Magandang hapon po. Ako po ay si Rina Magdalena, galing sa mga iba't ibang grupo ng mga NGOs na dating nakakapit sa Blessed ng Bagong Pilipinas at ngayon ay kasi nga po, puro pangako lang naman talagang binigay sa amin to. So, ang ano ko lang po is dagdag lang sana sa mga issues na pwedeng ma-discuss during the July 20. Yung kung nakarating po sa atin, yung mga CLOA na pinamigay po during time ni PRD po na binawi at saka po na ibenta. Sa pag-iimbestiga po namin ay mga taga-DAR mismo ang mga nakakapagbenta. May lugar po tayo sa Nasugbo, Batangas, Laurel and Talisay, Batangas, meron din pong Cebu, meron din pong Mindoro at marami pong lugar. So, tama po yung sabi nyo, Miss B, na kung meron lang tayong mahabang panahon para makontak natin yung mga grupo sa mga lugar na yun, lalo na't mga magsasaka, dahil nabanggit din ni Sir yung tungkol sa business na talagang walang nag-materialize for 2 years po. Nakakalungkot, nakakaiyak. Wala na po tayong magawa, kundi ito lang po. Ang mag-ingay tayo sa July 20. Maraming salamat po.
Pwede ba paisa? Paisa lang. Okay. Nabanggit niyo po kanina sa opening statement ninyo si Pastor Apollo si Kibuloy. Ano po ang inyong masasabi dito na si Pastor Apollo si Kibuloy ay hindi pa naman po nahatulan at siya pa po ay may tinatawag na presumption of innocence, may patong na po siyang 10 million lang ha. Samantala po, matindi po ang black propaganda at batikos po ng administrasyon kay Pastor Kibuloy, lalo na po sa Kongreso. Itong si Franz Castro po at si Sator Ocampo ay nahatulan na po ng conviction. Convicted na po sila sa kasong child abuse. Samantala po ay tikom ang bibig ng mga Kongreso at mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang inyong masasabi dito? Okay, nasa akin ang mic, so simulan mo na. We have legislators who coddled criminals, and yet we have innocent people like Pastor Kibuloy na hinahatulan na ng publiko. Sa Senado, may mga na-convict na mga senador pero nandyan pa rin. Sa Kongreso, ganun din na nangyari. Ano ang sinasabi ng mga sinasabi nito ng institusyon sa taong bayan? Hahayaan na lang ba natin na ang Kongreso at Senado maging isang silid para ang mga kriminal ay patuloy na gawin ang mga ginagawa nila? And yet, they are called legislators and they are the first violators of the law. So this must stop. This must stop at all costs. Tahimik na kayo. Sabi mo kasi, Iba na kasi ngayon eh. Merong prinsipyo ngayon ang administrasyon. You are my critics, you are my enemy, and therefore, you are enemy of the state. Hello, VMR channel po muli. Since po na nabanggit na rin si Pastor Kibuloy ni Bisda Pilipinas, mga kababayan, no, mga sir. Ipala po na lang po, no, kasi yung QGC ay yun nga yung pinamumunuan ni Pastor Kibuloy. Naniniwagaan lang po tayo rito sapagkat ang QGC ay isang religious samahan na alam po natin na kasama po rito natin sa laban na ito at andito pa ang Isipinay. Since po mayroon po kaming inatinandong nakaraang araw, mga sir, mga ma'am, doon sa nakaraang pagtitipon, sila po ay mga pastors ng iba't ibang mga religious denomination sa ating bansa. Ang akin lang pong tanong, ano po yung inyong palagay o ano po yung thoughts? Bakit po ang inaasahan po natin na which is before yung Roman Catholic Church ay lagi po silang involved sa mga ganitong activities. Bakit po ngayon napakatahimik po nila? Ayan din ang observation natin, ano? Kasi parang ang nangyayari, siyempre, yung sinasabi natin mga oppositions dati, parang alam naman nila na maraming mali sa sistema. Pero ang nangyayari kasi ngayon, dahil akala nila, maraming nagsasabi na baka ang labanan Duterte Marcos.
Lalong-lalo na lumabas na ngayon at nag-resign na si Sara as Secretary of DepEd. Pero hindi ganoon kasi ang nangyayari, alam nila na may mali, pero hindi nila ina-admit na may mali. Dahil Duterte nga yan. So, ang nangyayari tuloy, parang alam naman nila na talagang naghihirap ang mga tao, alam nila na talagang kung saan na mapupunta ang ating bayan. No? Of course, hindi pa natin napapag-usapan dito ang proxy war. No? Hindi nila i-admit yon. I think it's pride. No? It's pride. At lalo na ang mga Katoliko, no? Ang simbahang Katoliko, sabi mo nga, dati-dati, magsasalita sila kaagad. Nasaan sila ngayon? Hinahanap din sila ng mga taong bayan. So sana ilabas natin kung sino ang nandyan, Marcos ka man, Duterte ka man, o kung sino pa, kung may third force or fourth force, hindi natin alam. Ang pakinggan na lang po nila yung taong bayan. Kasi totoo naman ang mga sinasabi natin. So, ganyan po, marami pong nagbibingi-bingihan sa sistema natin ngayon. Madagdagan mo sinabi mo. Actually, ako, kaya tahimik sila dahil yung kandidato nila nanalo. Hindi nakaupo ngayon eh. Ba't sila gagalaw? Wala na sila reklamo. Yung pala yun? Tayo ang nabudol. Nabudol. Yun. Huwag tayong magsaka sapagkat kandidato nila ang nanalo. Yung pala yun? Duduktong ko lang kasi napaka-importante rin po ng SONA kasi ito yung last SONA bago sa 2025 election. Kaya napaka-importante ito at talaga namang fact check tayo sa lahat ng mga sasabihin niya. Dahil sa 2025 election po, pagdating po ng 2025, kung sino yung mga nasa Kongreso, dapat po mapalitan natin lahat yan. Yes. Tandaan niyo po, dapat mapalitan Yes. lahat ng nandyan sa Kongreso. Yes. Okay? So, napaka-importante po yan. Sigaw po natin nga dahil kung aabot pa tayo sa 2025, talagang ilagay po natin yan sa ating isip. At nabudol na nga po kayo, karamihan hindi po ako nabudol kasi hindi ako pumoto kay Marcos. Nabudol na ang karamihan ng Pilipino. Matuto na po tayo. Meron lang ako itadagdag. Bahala po kayong mag-isip, no? Kasi may power naman tayong mag-isip. Pero ako po, meron po akong isang anggulo na tinitingnan dito kung bakit tahimik yung mga simbahan, kung sino-sino. Kasi po, sa tingin ko, dahil kung mapatalsik si BBM, isang Duterte ang papalit. Ngayon, ang hindi problema ang sitwasyon kasi nung panahon ni Presidente Duterte, pinagbabangga niya lahat yan Pero pinagbabangga niya para sa bayan. Hindi po ba? Binangga niya yung negosyante. Si Lucio Tan, pinagbayad ng 6 billion taxes in 6 days. Yung mga burgis, mga oligarchs, yung Mylong, kinuha ni Duterte. Yung Mylong. Catholic Church, binangga ni Duterte. No? Media, binangga din niya. So, ang dami niyang binangga na lahat ngayon kumampi kay BBM. So, actually, ang sitwasyon ngayon sa tingin ko, kahit napatahimik itong mga ito, kung babasahin talaga natin yung sitwasyon, panalo pa rin ang sambayanan Kaya dapat ang kumilos yung sambayanan. Wala na tayong maaasahan. Simbahan, media, elite, oligarchs, wala na yan. Nagsama-sama na sila Ayaw nila magkaroon ng isang Duterte. Pero ang problema, ang sitwasyon, yung sambayanan mismo,
kailangan ng isang Duterte. So kaya nga sa sambayanan tayo nakikipag-usap. Wala na yan, yung nabanggit natin, wala na yan. Hopeless na yan. Thank you po. Ito lang po. Pero basahin po natin ang survey. Yun. Kasi kahit papano, yun ang nagbibigay din sa atin ng inspirasyon dahil napakataas ni Sara Duterte dun sa trust rating, approval rating, siya pa rin ang number 1. So, May pangalabas bang video sa People Sona? Ayan, Miss Ma'am. ang naughty nyo, ang naughty. Video message. Binawi mo, Marlon. Video message. Video message. Yung lawyer mo. Pwede magtanong mo. Ano masasabi niyo yung tungkol sa Comelec, ma'am? Hindi nakakatakot ba? Doon para sa 2025? Sa 2025? Hindi tayo abot doon. Aabot tayo doon, ma'am. Ako po. Natapos na may video message na lalabas. Ay, ganun po. Kasi ma'am, ang pulso ng taong bayan ngayon, ma'am, kami nagkakanta kami ng Kalye Survey. Hinahanap pa rin talaga ang mga Duterte sa ground. Sa lahat ng Metro Manila, sa ating Kalye Survey talaga, pag tinanong mo sila, kailangan namin ang mga Duterte sa gobyerno. Yan po, ma'am. Meron pa po bang pagtatanong? Isa na lang talaga, sir. Alam mo, sir, kahit na hindi isa, kahit dalawa pa. O meron pa rin dito, babalik natin dito. Anyway, meron pong isa kay Miss Duck, tapos balik natin dito. Meron pa isa. Ngayong suna ho, suna ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang SMNI ho, hindi po binigyan ng pagkakataon makakover ng suna niya. Ano po ang inyong masasabi dito? Ibabalik ko dun sa sagot ni Engineer Ed. Yung sagot mo kanina. Yes, so... Pagka, ano yun? Iba na ngayon ang ano. You are my enemy. If you are my critics, you are my enemy. And therefore, you are enemy of the state. Ano ba yung pagda sa freedom of expression at press freedom? Yes. Matagal na nilang pinaparamdam yan sa atin, hindi ba? Hindi pa ba nyo nararamdaman? Lahat ng kumakalaban? Hindi ba? Eh, puro manhid tayo pagka hindi natin naramdaman. Gurgur. Yun na nga nausong yung gurgur. Yan na nga yan eh. Biglang nagkaroon tayo ng nasa dictionary na po yun. Gurgur nga rin kami ngayon. Meron lang akong idadagdag din na I don't know if this is already a public knowledge. Maybe not. Maybe it is. But kasi today I came from a place where all these things are happening. And ang chismis sa loob is meron ng directives from the top na wag na i-renew ang SMNI. Naku po. Pag open ng session ng Senado at ng Kongreso after ng SONA, pinapatrabaho na ang mga arguments na hindi ma-renew ang SMNI. And I informed some people close to SMNI and sinabi nila that has been going on for the past few weeks. Pero at least alam natin na yun ang kanilang intention. So that's
That's again a clearly a violation of their authorities and of freedom of speech and freedom of press. Ayan na. Hello? 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 Meron. Hello? Ayan. Nagurgur. Nagurgur na ba? Di pa siguro. Awan ng Diyos. Mga sir, mga ma'am, since po na parang itong nagkakaroon po ngayon ng tinatawag na parang proxy war, at parang ang nangyayari ngayon ay mukhang naisusubo ang ating bansa sa hindi naman natin dapat maging kalaban, lalo na itong China at itong Taiwan at itong Amerika. Ang tanong ko po rito, if ever man worst case scenario na mangyari, sa tingin nyo kaya, sa tingin nyo lang po, ito ay sa tingin nyo lang po, saan kaya makikita kaya natin ang mga politiko na mga masyadong atat na atat sa ganitong pangyayari kung sakaling dumating yung sinasabing proxy war na yan? Dito sa Amerika. Baka nauna pa namin bipad yan eh. May kwento dyan eh. Ano po yun? Yung Hapon at saka Pilipino nakasakay sa bangka. Hindi ba? Palubog na yung bangka dahil may butas. So, kailangan may mag-sacrifice. Ang naunang tumalon yung Hapon. Nahuli yung merong Amerikano doon na nakasama rin. Sa sumunod ng Pilipino, ang sabi ng Pilipino, mabuhay ang Pilipino! Tinatyakan yung kano. Ayos! So, sana na-relate mo yung aking sinabi. Gets na gets. Ganun pala yan. Since kaharap naman natin itong mga magigiting na mga vloggers, di pag-usapan natin, ano ba talaga yung sitwasyon dyan, di ba? Kasi sa kag-google ko kasi, siyempre, Google tayo ng Google. Marami naman tayong ginugoogle saring-saring mga topics at ina-analyze naman natin kung ano ang mas totoo. Pero kayong mga vloggers, di pag-usapan natin. Pag uwi ninyo, tingnan nyo kung ano talaga yung issue. Pero ako talaga, hindi ako maniniwala na magkakagera. Ang China, ayaw ng gera niyan. Lalo na si BBM, di ba, naputulan na nga ng daliri yung isang sundalo, hindi naman kumasang. Lalo na ang US. Kasi ang US, 750,000 Americans depend on China. Paano mo bibigyan ng trabaho yung 50,000 na mga Amerikano kung biglang nawala yung China? At saka dami-dami ko na pong ginugol na interviews with US top officials. Lagi nilang sinasabi, China and America will never get divorced. In other words, eto tayo, yung pangyayari dyan sa South China Sea, dyan sa Luzon, blah blah blah, para tayong nililito ng mga to eh. Parang nililito tayo. Pero tingnan nyo ang mas malalim na kadahilanan kung bakit ba merong EDCA sites dyan. Kung bakit merong mga EDCA sites dyan. Unang-una, Taiwan ang nakikinabang, hindi naman ang Pilipinas. So ano ba? Bakit ba pumayag si BBM na maging player dyan sa proxy war kuno na yan? Ano ba?
So meron tayong mga issues na lumilitaw na dahil sa kanyang frozen wealth sa US at saka yung 250 million US dollar na compromise, yung contempt case niya. I mean, eto hindi natin alam kasi wala tayo dun eh. Pero bilang vloggers kayo at saka ako bilang Google ng Google, iniisip ko din eh, ano ba talaga? Hindi ba ngayon karapatan natin or rights natin na ilabas itong mga issue na to para pag-usapan? Para naman sabihin nila na hindi tayo mga bobo na lalaruin lang tayo, di ba? Kasi parang nilalaro lang tayo eh. Okay, yun lang po. Can I add something? Doon siguro kami magkaiba ni Architect Butch, no? Kasi naniniwala ako na doon tayo dinadala. Yung sinasabi nga nila na China, US, kaya nga sinasabi natin proxy war, kasi hindi naman natin digmaan yan. Hindi natin, katulad din po, example na lang po kasi yung nangyari sa Ukraine, di ba? Russia and US. So hanggang ngayon, nasa war zone pa rin ang Ukraine. Ang parati ko naman kasi sinasabi, let's connect the dots, di ba? Bakit tayo nagkakaroon ng EDCA? Ang sabi nga nila, hindi lang 9 EDCA sites yan. They were even saying there's 25 sites already. At hindi naman declared. Naniniwala ako doon kasi nakikita naman natin yan. Ngayon, bakit kailangan magkaroon ng mga ganyang base? Bakit kailangan magkaroon tayo ng missiles na nakalagay sa norte? Buti na lang sa norte, no? Nakalagay yun. So anyway, yun nga, sabi nga ni Architect, magbasa-basa rin po tayo. Kaya lang, sa nangyayari noon, nangyari kay Pangulong Duterte nung siya ay nakaupo at yung mga nangyayari ngayon, wala naman tayong nakikita at naririnig nung araw na napuputulan ng daliri. Di ba? So, tapos nagkakaroon nga ng conflict pag nagsasalita ang ating Executive Secretary at ang ating National Defense sa mga nangyayaring ganyan. So, magmatsyag po tayo dahil hindi po natin alam kung saan manggagaling at paano mangyayari. Bigla na lang kasi nangyayari yan eh. Kaya nga nagkakaroon ng mga preparations eh. Ang daming preparations eh. Para saan yung preparations na yun? So, yun lang po. Magmatsyag po tayo ng husto. At yung tanong mo kanina kung paano ang tayo, kung magkakaroon tayo talaga ng digmaan, yung unang mga lalabas yung may mga pera. Di ba? Tayo mga walang pera, paano tayo makakalabas? Di ba? Ano yun? Tago sa kuweba. Tago daw sa kuweba. Yun lang ang pwede natin gawin. Pero yung mga nag-uudyok para magkaroon ng gera, yung unang lalabas yan. So, ganun na lang po. Magmatsyag po tayo and sana po hindi mangyari. Napaka-importante rin po siguro, divine providence na rin po siguro na hindi nagurgur si Trump. Napaka-importante rin po yun. Siguro, mawawala na yung BBM Biden tandem. Baka may pag-asa tayo, no? So, tingnan natin, baka sana manalo si Trump. Palalo na raw.